Good morning guys. Today's Tuesday. So nandito tayo ngayon sa Anjo truck stop sa Petropas dito sa Montreal. So binasa ko yung appointment ko ng pick-up dahil dito tayo pipick up sa Montreal. Binasa ko, alauna pa pala yung appointment. Akala ko 8 AM. Tapos kanina ang aga-aga ko gumising. Magano sana ako, magsi-shower. So gumising ako ng 5:30 AM para mag-shower sana. Ang problema, hindi gumana yung card natin. Anak ng patis. So ang oras natin ngayon ay 8:23 AM na. So ngayon, tinawagan ko yung dispatch kasi nga gusto ko sanang i-try nila kausapin na kung pwede pipick up tayo na maaga. Ngayon, ang sabi niya, tinawagan naman niya, ang sabi, sinabihan niya raw yung pipick upan ko na pupunta ako doon. Ngayon, ang reply, kung meron daw silang oras, makakargahan ako. Pero pag wala, mag-standby lang ako doon. So ngayon, ang problema, kung alauna pa nila ako kakargahan, mag-standby ako doon sa roadside ng pipikapan ko. Ngayon, hindi ako makabalik dito dahil ang truck stop dito laging puno. So pahirapan. Ayan, truck stop dito. Ganyan lang kalaki yung ano niya, pero punong-puno. Saktuhan lang to. Ako lang ang super B dito. Ayan. Ako lang ang super B dito na nakaparada. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya pinarada. Tara. Then didiretso na rin tayo para magkape or bibili tayo sa Tim Horton ng kape. So, tara, let's go. Ganito yung parada ko dito guys. Pinasyete ko ng konti para hindi ko mapablock yung nasa ano, dahil corner yung pinaradahan ko. So ganyan yung forma ko, ang parada ko. So pinasyete ko ng konti dito yung pop trailer ko para hindi ko mablock yung trailer na yon. Yan, dahil ako lang ang super big trailer na nakaparada dito. Ayan o. So napakahaba ng truck natin. Kasi kung didiretso ko, labas ako. Yan, kung diniretso ko yan, kung nakaganyan ako, mabablock ko tong truck na to. Kaya ganyan yung forma ko. Sinakop ko na halos itong wide na to. Ayan. So yan, bibili lang muna tayo ng kape dahil alauna pa yung appointment natin. Nasa 7 kilometer lang mula dito yung yung pipikapan natin. 7 kilometer mula dito sa truck stop na to. So alis siguro tayo mga 12 noon or 11 ng umaga. Tara, let's go, kape muna tayo. Maliit lang tong truck stop na to, pero malaki na rin to. Siguro mga kalahating hektar ito. So yun guys, ito nga pala ang plug ng ng Quebec. Saan yun? Yan ang plug ng Quebec. So tahimik. Problema lang dito sa Montreal, truck stop pahirapan. Isa lang ang truck stop dito. Ayan, yun lang truck stop sa Anjo. So medyo iilan lang ang truck stop dito, tapos lagi pang puno. Ayan, Tim Horton. Dito Tim Horton. So dito sa Quebec guys, ito, nakakuha na tayo ng kape.
Buti na lang marunong sila mag-English. Yung iba talaga hirap eh. So dito tayo nakapwesto sa kape muna tayo. The washroom. Ito paborito natin yung egg and cheese on a biscuit. Una pa yung appointment natin kaya almusal na naman tayo. Tim Horton Anjo. Okay pa yung background natin, no? Kain tayo, guys. Ang toilet na words, dito pala natin nakuha yan sa French. Ayan, no? Toilet. Kasi sa dito, washroom yung tawag. Sa ating comfort room, toilet. Dito pala yung toilet. Dito sa Canada, sobrang tahimik talaga eh. Wala kang katao-tao. So dito tayo, tamo yung mga building dito. Wala kang katao-tao. Napakalat-kalat. So dito yung truck stop, nandito yung Tim Horton. So walking distance lang. Yun ang kagandahan sa truck stop na may Tim Horton. Malakas talaga ang Tim Horton. So dito lang tayo sa gilid dumaan. Ayan. Dito tayo nakaparada. Dito lang tayo sa gilid. So mamaya pipick up tayo. Or mamaya inaantay ko rin yung inaantay ko rin yung update ng fuel card ko dahil para makapag-shower tayo dahil tanghali pa yung appointment natin sa pick up. So ito nga pala yung truck ko ulit. Ayan ang forma natin, nakabaloktot. So dito na natin tapusin tong kape sa truck. A few moments later. So yun guys, pag-shower tayo. Kaso lang, hindi tayo qualified sa minimum amount ng diesel para malibre tayo ng So tatanungin natin yan kung how much minimum liters para malibre tayo sa shower. Ayan. Tara, let's go. Tanong natin kung ilan ang minimum liters para maka-free shower tayo. Hi. Hi. Number 2. Number 2. Yep, just asking, may I know how much minimum fuel or diesel before Take a shower Ah. is 200 liters. 200 liters? Yes, Ah, okay. 200. Right. If you're 2 person, like I explained, Yeah, team like that. like a team, okay? You put 200, put back the gun, the receipt, Uh, do another transaction, 200, Oh. another receipt. Each receipt, each person. shower. Oh, okay. If you put 400, 500, 600, it's only one shower. Oh. You understand? How about the 2 driver, 1 truck only? I know, but we need to put the amount for the receipt. That's why I'm If- saying to you, if you put a lot of gas in your tube, you be smart. Put 200. Half. You take the receipt. Uh-huh. You have your receipt. You do another traction.
another 200 or 300. Alright. Another receipt. Then you have a receipt. He has a receipt each shower. Alright. Now I Okay? understand. You Thank you. understand? Yep. Okay. Thank you. Ayun. Every person minimum 200 liters. So kung team driver kayo, huwag nyo i-full yung truck nyo. At least kakarga kayo ng 200 liters each person. So yan ang ano ni Petropas dito sa Anjo. So iba-iba ang sistema ng ng Petropas. Ayan. Iba-iba ang sistema nila. Sa ibang Petropas walang minimum limit ng fuel. Basta may resibo ka, okay. Kahit team driver ka, isang resibo lang dahil team kayo. Pero dito sa Anjo, magkaiba sila. Unlike sa Flying J, point system. Kahit na hindi ka magkarga ng diesel, basta may points ka, pwede ka shower. Ito ang kaganapan dito sa punong-puno ng truck. Ito ang truck stop dito. So yun lang sa mga mag-attend maligo dito sa Anjo, Montreal, Anjo Truck Stop, Montreal. Ganon yung nila, sistema. Alright? So yun guys, ang minimum na liters para makalibre tayo ng shower ay 200 liters each person. So kung team driver kayo, karga kayo muna ng 200, then mag-refuel ulit kayo ng 200. Bali kukunin nyo lang yung resibo, then magpipin ulit kayo ng another transaction para maging dalawa ang resibo nyo. So ganun lang ang gagawin nyo. Hindi nyo kailangan umalis sa fuel station. Bali magkarga lang kayo, unang transaction nyo 200 liters, then i-off nyo, kuha ng resibo, then transaction ulit, then another resibo kung team driver kayo. Dito lang yan sa Anjo guys, sa Anjo Petropas. Siguro ganun din sa iba, pero ganun ang gawin nyo, basta Petropas para sigurado tayo. Pero kung sa Flying J, unlimited ng shower sa Flying J basta may points ka. Alright? A few moments later. So guys, pumikap na tayo dito sa Montreal. So ayan pawis ako. Sobrang init dahil ang temperature ay positive 32. Ayan temperature. Sigurado sunog na sunog tayo nito. Sira yung glow na ginamit natin. Joke lang. So yun, hindi ko makuha na ng video dito sa labas kasi nga bawal yung camera. So yun yung load natin. Mamaya kukuha na kayo sa labas. So tara, let's go. Punta muna tayo sa shipping office para kunin yung paperworks. Grabe dito sa Montreal, heavy traffic. Sa Google Map natin pulang-pula Kailangan alerto dahil medyo makitid yung daan. Ang tatakbuhin pa natin na 7 hours and 7 minutes sa 110 ang speed limit niyan or 100. Kaya darating tayo 10 PM pero
Hindi naman tayo makatakbo ng ganyang katulin. So baka babae yung nakamotor, oh. Baka 11 or before 12 midnight darating tayo sa on-road truck stop. Lalapit lang tayo sa deliveran natin. Nasa 800 km pa yung dideliveran natin. Kaya dideliver natin yan bukas pa ng umaga. Ganda ng pasok. Pag pinagbibigyan mo sila guys, bigyan mo ng 2 pitik na headlight. Ayan, oh. Kaso lang ito, nagharas, oh. Pero okay lang yun, wala namang problema. Dito sa ibabaw ng tulay guys, may mga exit yan. Kaya yan, oh, exit dito. Diretso tayo. Kaya tama lang tong pwesto natin, nasa gitna tayo lagi. Kasi pag sa right side, may exit din sa right, may exit din sa left. Ayan, oh, papuntang highway 15. So dito lang tayo. Ayan, oh, maghihiwalay, oh, may arrow sa kalsada, oh. Dito lang tayo sa highway 40. Kaya maghiwalay na sa ibabaw ng tulay, oh. So dito lang tayo sa right side. Hindi naman tayo exit doon, oh. Ganito sa Quebec. Sa ibabaw ng flyover, may exit. Dito tayo sa gitna, lipat tayo. Ayan, gitna na naman tayo. $70 lang speed dito, pero ang tutulin nila, oh. Taga rito sila, below 70 lang tayo para sa camera guys mukhang matulin lang tayo, pero 65 lang ang speed natin. Kaya may exit na naman dito sa kanan, kaya gitna lang talaga tayo. So yun guys, nagpahinga muna tayo dito sa truck stop. Nag-lunch, then nagpalit ng damit kasi nga basang-basa ako kanina ng pawis, di ba? So dito na ako nakapagbihis kasi busy yung area doon sa pinikapan ko kanina. So papakita ko lang sa inyo yung load ko, kung anong klase yung load ko, then paano ko siya sinecure at paano ko siya prepare yung mga equipment na ginamit ko. Tara. So ito guys, 21,500 pounds na sa 10,000 kg ang kada isa nito. 21,500 divide 2.2, nasa 10,000 plus kg yan. So kada kadena natin ay nasa 3,000 kg. So 9,000 kg lahat to. So almost 10,000, pero dalawa okay na. Dahil sa malaki tong reels na gamit natin, reel, hindi reels. So 4 itong gamit natin, 4 itong karga natin na reel. So ayan, meron tayong 3 kadena kada isa. Yun, ito medyo maluwag to. Ay, hindi pala. Isa pa guys, itong damage natin medyo ganito paglagay,
yung slanting lang ng konti para yung relay flat na flat. Wag yung pag ito nakaganon, so parang nakakanto lang yan dito, hindi siya nakalapat. Kaya ganito ang posisyon niya, yung slanting siya ng konti, hindi yung nakatayo. Kaya make sure nyo na ganito ang posisyon. Then sa coil bank, ang nilagay kong coil bank, tatlo ngayon. Ito coil bank, coil bank ang tawag niyan. O yan, coil bank. So tatlo ang lagay ko dahil 12 naman yung coil bank natin, 12 rin yung kadena, 12 rin yung binder. So sakto yan, tagtatatlo ang ginamit ko. Ganito siya kataas, oh. Ang laki, oh. 'Di ba? Ang laki niya. Medyo ito yung lumuwag konti. Oh. Kaya importante lagi naglo-load check talaga. Pero ito, nakikita ko siya sa side mirror lagi. Ito ang tinitingnan ko lagi sa side mirror. So nandito tayo sa on route. Ganito ang posisyon pag naghigpit, ha. Huwag yung patulak, kailangan pahila. On road ito, pinaka tambayan ng mga truck. So yan. Sobrang higpit na yan. So yan, ganun lang guys. Double check, load check. Lagi nakatingin tayo sa side mirror. So yun. Tara, let's go. So, yan guys. Takbo na tayo. Meron pa tayong tatakbuhan na 681 km. Tara, let's go. Ingat-ingat. Takbong pogi lang. Ito guys yung highway ng Toronto. Puro highway. Puro kalsada yung makikita nyo. Kaliwa, kanan, diretso, sa lubong, puro sasakyan, no? Napakalapad. Ilan lanes itong dinadaanan natin? 4 lanes. Tapos 4 lanes din yung sa right side. So 8 plus 8, 16 lanes lahat ito. 4 lanes din yung nandoon, eh. 4 lanes.
Dami. Ang gulo. Ang gulo ng highway. Tapos overtikan ka ng truck na ganyan, oh, matutulin, oh. Okay lang yung ma-overtikan ka ng one side, eh. Kung both side na sandwich ka, nakakahilo, eh. Kanina pa ako nagtatakbo dito sa bayan na to. Hindi pa rin matapos-tapos, oh. Sa Google Map, oh, napakalayo pa ng siyudad na dadaanan natin. Tapos ang speed limit 110, oh, tutulin, oh. Ito na, traffic na. May traffic din dito, guys. Ayun, ayan kasi yung ano, parang service road ba. Ito expressway to, eh. Kaya traffic. May construction pala, eh. Dito lang tayo lagi sa gitna para hindi ka tayo ma-sandwich. Kahit saan naman pwede ang truck dyan, eh. Dito sa highway na to, kahit saan pwede ang truck. Wag lang dito sa left lane. Kasi ito sa left lane, overtaking na yan, eh. Or passing lane. Bayview Young. Ayan. Ayan ang Toronto. Mga building na, daming flyover, daming tulay. Parang sa ano to, parating na tayo ng Guadalupe. Nasa Estrella na tayo, guys, kaya matraffic na, oh. Yan, kasi kung naalala nyo dito, yung sa Estrella, yung building na yan, top down, ano, traffic na, eh. .400 North Collector, all lanes closed beyond Highway 7. May traffic din dito sa gabi. Anong oras na, 9:55 PM. Ayan, 9:55 PM, traffic pa rin. May 2 hours pa tayong tatakbuhin, Kaya tumatakbo pa tayo, guys, kahit na alas 10 na ng gabi, mag alas 10. Kasi gusto kong makalagpas dito sa Toronto na to. Dahil bukas na umaga or madaling araw, sobrang traffic na dito. Kaya ngayon pa lang gusto ko tawirin na to. Dahil may 181 km pa tayo para sa truck stop. Pero ang deliveran natin nasa 250 pa from here. So yun, tapusin muna natin to. Tawirin muna natin to. Ang trailer niya, ang ganda, oh. Highlights, motor freight. Buong trailer may pintura, oh. May sticker. Mahal yan. Tamo, talagang buong trailer puno ng sticker ng design.